Maayong aga mga ka-Ilonggos, andito tayo ngayon sa Casa Gamboa sa distrito ng Haro. Dito magtatagpuan ang eksibisyon ng babaeng tinaguriang Heroine of Haro. Kaya halina't diskubrihin na natin. Sa pagkakilala sa kahalagahan sa kasaysayan ni Patrocinio Gamboa at ang bahay kung saan siya lumaki, inialay ng Taytay sa Kauswagan Incorporation o TSKI ang ikalawang palapag ng Casa Gamboa bilang isang museo upang ma-highlight ang kanyang buhay at magsisilbing pagpupugay sa mayamang kasaysayan at kultura ng Haro. Pag naririnig mo ang salitang Heroine of Haro, sino yung unang taong pumapasok sa iyong isip? Si Patrocinio Gamboa. Si Tia Patron. Si Gamboa. Si Patrocinio Gamboa y Villarreal ay isang revolusyonaryang Pilipina. Nakilala si Gamboa dahil sa nagawa niyang maiwagayway ang bandila ng Pilipinas noong pagpapasinaya ng revolusyonaryong gobyerno sa Visayas sa Santa Barbara, Iloilo. Si Patrocinio Tia Patron Gamboa ay isinilang noong ika-30 ng Abril 1865 sa Haro, Iloilo mula kina Fermin Gamboa at Leonila Villarreal. Ang kanyang may kayang mga magulang ang nagpaaral sa kanya mula sa pribadong guro. Mahilig magbasa si Gamboa ng mga klasikong Espanyol at mga pahayagang papel. Malalim din ang impluwensya sa kanya ng mga gawaing pampanitikang propaganda. Bilang anak na babae ng isang mayaman at kilalang pamilya, kilala siya sa komunidad. Siya ay relihiyosa, may sariling pagpapasya at may pusong matapang. Kabilang sa mga unang sumali sa revolusyon, si Tia Patron ay isa sa mga nagtaguyod ng Comite Central Revolucionario de Visayas na kinalaunan ay naging Revolutionary Government of the Visayas. Nagsilbi din siya bilang nurse sa mga nasugatan at may sakit na mga sundalo sa panahon ng digmaan. Kumukolekta rin siya ng mga kontribusyon mula sa mga inchik sa Iloilo at naglikom ng mga pagkain, supply at mga medisina, armas at bala para sa mga revolusyonaryong pwersa. At dahil dito, itinuring siyang Heroine of Haro. Noong Nobyembre 17, 1898, ang revolusyonaryong gobyerno ng Visayas ay nakatakda para sa inaugural. Sa ganitong okasyon ay itinataas ang bandila. Ang mga kababaihan sa Haro ay naghanda ng isang replika ng bandila na ginawa ni Marcela Agoncillo para kay Emilio Aguinaldo sa Hong Kong. Ang problema ay ang paghahatid nito sa punong tanggapan ni General Martin Delgado sa Santa Barbara. Sa pagitan ng dalawang bayan ay may mga gwardyang Espanyol na binabaril ang sinumang pinaghinalaang kasapi ng revolusyonaryong puwersa.
Lubusan nilang sinusuri ang mga sibilyan na dumadaan sa mga kalsada. Si Gamboa at isang batang tenyente na si Honorio Solinap ang nagboluntaryo para sa tungkulin. Si Gamboa ay binalot ang revolusyonaryong bandila paikot sa kanyang baywang at itinatago ito sa loob ng kanyang mga kasuotan. Ang dalawa ay umalis bilang mag-asawa sakay ng karwahe na may dayami. Ang karwahe ay may nakakubli din na sabre na espada na regalo ni Aguinaldo para kay Delgado. Nang makarating ang karwahe sa may gwardya, ang dalawa ay naharap sa panganib. Upang maibaling ang atensyon ng mga gwardya, nagpanggap si Gamboa na inaaway niya umano ang kanyang asawa. Napaniwala nila ang mga gwardya na natutuwa pa dahil sa awayan umano ng mag-asawa at sila ay pinadaan. Naihatid nila ang bandila sa tamang oras para sa seremonya ng inaugural. Inalok si Gamboa ng lifetime pension ng kolonyal na pamahalaan, ngunit ito'y kanyang tinanggihan at sinabi, "Ibinigay ko ang aking mga serbisyo dahil mahal ko ang aking bansa. Hindi ako humihingi ng anumang kabayaran para sa mga serbisyong ito." Namatay si Tia Patron noong Nobyembre 24, 1953 at inilibing sa Balantang Veterans Cemetery sa Haro, Iloilo. Taon-taon ipinagdiriwang ng mga Santa Barbarahanon ang pagdiriwang na Cry of Santa Barbara tuwing ika-17 ng Nobyembre. Ito ay bilang paggunita sa mga pangyayaring nagbunsod sa tinaguriang First Raising of Flag sa labas ng Luzon. Ang Cry of Santa Barbara ay isang sigaw ng kalayaan, isang sigaw para sa kalayaan at ang simbolo ng kalayaan para sa mga Ilonggo. Ito ay isang kahanga-hangang kasaysayan para sa bawat Pilipino na hindi dapat ibaon bilang nakaraan, bagkus ay dapat laging manatiling buhay sa isipan at puso ng bawat Pilipino lalo na ng mga Ilonggo.